Libra, ito yung reading mo for the month of September or kung kailan mo man ito mapanood. Maraming salamat Libra kung lagi ka sumusubaybay, kung matagal ka na rito, at kung bago ka naman, thank you for dropping by, and don't forget to subscribe, like, follow, shout out, and maraming salamat sa mga nag-avail ng subscription, membership, sa mga nag-avail ng personal readings, at yung mga interesadong mag-book, mag-inquire, dumiretso kayo sa aking FB page, doon po kayo mag-PM kung balak nyo mag-avail or mag-inquire about personal readings. Eto Libra, yung reading mo para malaman natin ano yung mga ganap, mga posibleng parating sa'yo or pwedeng mangyari ngayong kabuuan ng September. Kuha tayo ng magkakaibang kulay dito para sa iyong horoscope. Kuha tayo ng violet, kuha tayo ng green, kuha rin tayo ng blue. Meron kang Virgo energy, 7th house, may kinalaman sa mga significant person, partnership, or family, pwede rin may kinalaman sa business. Okay, meron ka ring moon card. Sige, latag muna natin lahat yung mga cards mo. Para dire-diretso tayo. Ayusin lang natin. Meron ka ring rhythm card. Tune into the natural rhythm of life. Kuha tayo ng lucky card mo. Or yung good stuff card. Tingnan natin. Wow, 4141, habit. Kasi parang meron ditong ano yan, pagiging diligent sa Virgo card mo. So parang nagre-relate naman ito. Hoy, revenge. Ayan, may Scorpio energy, merong Virgo energy. Meron ditong about a baby, whether pregnancy yan. Ayan, merong conception, pregnancy. Burden, Sagittarius energy, no? Scorpio. Okay, may Virgo, may dalawang card ng Scorpio, tsaka may Sagittarius energy dito. Kuha rin tayo ng cards mo para sa love life. Resistance pagdating sa love life. Merong lumilitaw din ditong secret admirer. Silence. Okay. Uy. Merong magpa-plot ng revenge, no? Di ko lang alam kung ikaw ba yung pinagpaplanuhan ng revenge o ikaw ba yung nagpaplano ng revenge. Kuha tayong dalawang cards para sa closing messages mo. Meron ka dyan transform. At spiritual connection. Okay, simulan na natin itong iyong horoscope, no? Itong unang tatlong card na to wherein merong sign, house, at saka planet. So, may mga matters dito related sa, sa health or healing. Meron din ditong mga bagay tungkol sa work mo
no? Tinutukoy dito. So, ayan, may mga bagay din about partnership. So, whether romantic or business partnership yan. Ano ba tong mga bagay na to na pinagtatrabahuan mong mabuti, Libra? Or meron kang katuwang, ayan. Meron ka bang makakatulong dito? May mga goals ka ba na gustong ma-achieve? Pero itong mga bagay na to is hindi mo ma-achieve on your own. Kahit gaano ka kasipag, ka-diligent, may mga bagay na kailangan ninyong pagtulungan kasi parang may binabanggit dito about someone na makakatulong mo, makakatuwang mo, o importante yung team up, partnership, pagtutulungan, teamwork, yan, teamwork. Pwede ngayong September yan. Mga may encounter mo. Pwede rin na marami talagang trabaho, ibig lang sabihin nun, wala kang time para sa nonsense. Siguro gugugulin mo yung time mo na maging productive ka. Mas marami kang magagawa, maa-accomplish ngayong September. Nakikita ko dito sa dalawang cards mo is pwedeng may panibagong trabaho or project ngayong September. Pwede rin may panibagong collaboration or partnership. So ayan sa businessman yan, sa sa career mo. Ayan, asahan mo merong bagong project, may bagong pakikisama, or bago kang makaka-team up. Ngayon, kung advice yan, so parang ang pinaka-advice sa'yo ng cards mo siguro mag-pay more attention ka doon sa mga details at kailangan mong maging mas realistic and reasonable yung approach na nagagamitin mo. Ayan, pagdating sa work. Okay, ngayon, this reflection nga, anything na related sa partnership, whether romantic or hindi. This is a symbol of commitment. Ayan, romantic commitment man to, or may kinalaman sa karir mo, something na talagang you will i-dedicate mo yung sarili mo. And talagang maglalaan ka ng time and effort, no? Kumbaga all in, i-commit mo yung sarili mo diyan. So kung ano man yung sinisimbolize niya, maraming bagay, no? Pwedeng hindi lang yan sa love life mo, anything na parang i-commit mo yung sarili mo. Halimbawa, nag-loan ka o commitment yun or bagong project, bagong kontrata, yan yung mga ganyan. O baka naman talagang literal na bagong romantic commitment, no? Depende na sa inyo kung saan kayo nakaka-relate. Okay, if this is a partnership, meron kang moon, so this reflects your emotions, fears, your insecurities. Ngayon, meron din binabanggit dyan sa moon card mo na, yan, yung mga subconscious mo. Ano ba yung mga disposition, pwede rin itong may kinalaman sa mga moods, yan, pwede yung iba dito is yung feeling ng security, kasi may lumilitaw na partnership dito, ayan, so pwede nga ibig sabihin yan, if you are entering a new commitment or partnership, maaaring andun yung feeling ng ikaw ay magiging secured, or naghahanap ka ng security sa isang partnership or samahan. Oo. Maybe this is emotional security. Pwedeng yan yung hinahanap mo na partnership or commitment, kung meron mang paparating sa ngayong September. Pagdating dito sa Rhythm card mo, parang napipick up kong energy is kailangan mong maglaan ng time. Hindi ko alam, meron kang something na dapat paglaanan mo ng iyong time. Ngayong September na pakiramdaman mo, alamin mo, kamusta na ba nangyayari dyan. Parang ganun parang pwede rin this is an indication ng moment ng pause or reflection para sa iyo, Libra. Pwedeng nadidisconnect ka na doon sa ibang bagay na importante na dapat paglaanan mo rin ng iyong time. So, it's a time for pause, reflection, and mag-tune in ka, no? Mag-tune in ka dun sa kapaligiran mo.
Ano man tong bagay na ito na maaaring nangangailangan ng iyong time and attention. Pagdating naman dito sa iyong good stuff, meron kang 41, 41. Ayan. So, pwedeng lucky number mo yung 41, 41. Meron dito sinasabi about habit. Okay, kakasabi ko lang ng reflection dito. Itong card na to, nagsisimbolize siya ng iyong mga habits. Habits, hindi lang yun. And taking time. Ayan, sabi ko nga, paglaanan mo ng time or take a moment na mag-reflect sa kung ano man itong bagay na needs your attention and oras. Okay, so sinasabi dito, mag-reflect ka, bakit mo ginagawa itong bagay na ito? Kasi ito ay routine, habit. Kung ano man ito, Libra, na nakasanayan mo na, may pattern, kumbaga, meron na itong pattern sa'yo, kumbaga, pwedeng paulit-ulit mo or palagi mo siyang ginagawa. Take time to reflect, bakit mo nga ba siya ginagawa? Ito bang bagay na to is ginagawa mo towards something good or a better purpose o hindi? Ginagawa mo lang ba tong bagay na to kasi nakasanayan mo lang? Kumbaga, wala naman talagang malalim na meaning para sa iyo. Kumbaga, mema lang, no? Parang ganun. Kumbaga, importante yung pagdi-develop ng healthy habits. Or, bakit mo patuloy ginagawa yung mga bagay na yan? Yun nga, kagaya nga ng sabi ko, meron bang deeper purpose or meaning itong ginagawa mo? Or ginagawa mo lang siya kasi kailangan lang, no? Yun nga yung sinasabi ko, parang mema lang o talagang may malalim na purpose. Merong, ano ba, working for the sake na masabi lang na nag-work ka, may ginawa ka. Okay? Or meron bang higher or greater purpose, bakit mo siya ginagawa? Okay? So, may mga habits dito na kailangan mo na sigurong i-break. Pwedeng meron ditong monotony, pwedeng ikaw ay nauumay na dito, naboboard ka na dito sa habit mo. So, kailangan mo ng refresher or paano ba? No? Basta parang meron something dito na monotonous na habitual mo na siyang ginagawa. Or may mga habits nga na kailangan mo nang i-break. Kailangan mo ng fresh routines. Ayan. So, importante na mag-invest ka sa iyong well-being. So, ayan. Itong card na to is related sa mga routines, habits na ginagawa mo. I-reevaluate mo ano ba yung mga healthy sa unhealthy dito. Ano ba yung mga negative patterns or habits na dapat mong putulin. Okay? At ito yung revenge. Sabi ko nga, pwedeng may nagpa-plot ng paghiganti. Hindi ko alam kung kung sino man yan, pero may Scorpio energy na binabanggit niya na no? Kung meron bang nagpaplano na maghiganti sa'yo, Libra, or ikaw ba tong nagpaplano ng paghiganti? Hindi ko alam. Okay, Libra, napipick up ko dito is maganda. Kumbaga, etong revenge na to, pwedeng ikaw to Kumbaga, hindi ka gaganti ng cheap. Tandaan mo gaganti ka sa pamamaraan na may dignity, hindi cheap. Paano yun? Ibig sabihin, Libra, magiging successful ka, may ma-accomplish ka dito. At yun na yung pinaka-revenge mo. Yan. So, merong something na ma-accomplish ka na magiging phenomenal para sa iyo ngayong month na ito, Libra. Ito na yung iyong power. No? This is you taking over. Kaya kung meron ng mga tao ng maliit sa'yo, ng okray, pang pinaka-revenge mo sa kanila is hindi sila patulan. Kung hindi, magano ka, yung gagalingan mo pa. And yung accomplishment mo, yung success mo na magiging phenomenal ngayong September, yun yung pinaka-revenge mo sa tao na to or sa mga tao na to.
Okay. Merong mga situation dito na kailangan ng extreme action. At mataas yung mga chances. May mataas na possibility na yun na nga, magiging successful ka, magiging phenomenal ka ngayong September. Kung ano man ito, it's a phenomenal achievement na na-achieve mo with extreme effort. Something na talagang pinaghirapan mo in order na ma-overcome mo kung ano man itong dapat mong ma-overcome na problem or situation. So, yung pamamaraan mo ng getting even or revenge is may dignity. Sabi ko nga, hindi ka cheap na papatol lang sa ibang pamamaraan, kundi talagang nag-strive ka, nag-work hard ka, nilagyan mo ng extreme effort na ma-accomplish mo to, maging successful and maging phenomenal ka. Kaya yun yung pinaka-revenge mo. Okay? Ikaw pala yan na nagka-comeback, Libra. So, merong something na bago paparating sa'yo kasi birth of an enterprise or pwede rin namang birth or conception ng child. So, yan. Kung ikaw ito Libra, pwedeng this is a sign ng pregnancy, conception, sa mga nagpaplanong magbuntis, mag-anak, or kung meron mang sa family ninyo na may baby paparating or pregnant or about to be pregnant, kahit magiging pregnant pa lang. Pero kung hindi siya about child, pregnancy, giving birth, pwedeng meron ng something na makikreate ka eh. So, meron kang sisimulan. Like, halimbawa, bagong career, bagong business. Yan. Parang may breakthrough yan, oh. Kasi napipil ko meron kang something na ma-overcome na problem or situation, and then merong phenomenal success, achievement. Yan. Merong something fresh dito na paparating uumpisahan. At meron, so yung mga signs na meron dito, meron ka palang Virgo, Scorpio, Sagittarius, at saka another Scorpio card. Okay. Wow! Alam mo, nakikita ko dito, Libra, malapit nang magbunga. Sakto tong cards mo. Meron kang something talaga na ma-accomplish. Something na very difficult task na finally, meron ka makukumpleto rito, Libra. Ayan, ito na accomplishment mo. Yung worth it, lahat ng paghihirap mo, pagpapagod mo, pag-e-effort mo dito. Nahirapan ka man, Libra, worth it yan. Kasi magbubunga yan ng maganda. Yun nga yung success. Yun yung phenomenal na ma-achieve mo ngayong September. Ayan, lahat ng burden at saka hard work, yung mga responsibilities na yan, magkakaroon na ng completion. Meron kang mga matatapos dito na mga task na mahirap, or sabihin na natin mga kung meron ka mang mga tambak-tambak, patong-patong na yan, huwag kang mag-alala kasi makiklear mo rin yung mga yan. Matatapos yung mga yan ngayong September. Lahat-lahat yan. At magkakaroon ng forgiveness dito, Libra. Nakikita ko dito na yan, whether yung iba kung may relation ito sa connections mo, romantic man hindi, magkakaroon na ng pagkakapatawaran, pagkakaayos, meron na ring makaka-move on, ayan. Kung hindi naman ito about pagkakapatawaran, relationships, ibig sabihin ikaw moving forward, Libra, ibig sabihin nag-a-advance ka, umuusad ka. So, ang ganda. This is leveling up, yan, improvement. Pwedeng iba meron ditong pag-alis. Pag-alis sa bahay, ayan, di ko alam kung anong ibig sabihin nito. Kung may travel ba, or dilipat, aalis kayo, hihiwalay kayo. Whether ikaw yan or someone na makakadeal mo. Independence meron something dito na makakalaya na finally. Makakaalis na. Makakahiwalay na or makakabukod. Ngayon, pagdating naman sa iyong love life, merong resistance, may silence. May nagpipigil. Whether ikaw yan o yung person mo, may mga hindi sinasabi pero merong nararamdaman. Alam mo yun? Instead na sabihin, pag-usapan, kinikip sa sarili. Wala parang nakikita ko dito is cold treatment. Instead na mag-usap is tahimik.
Pwedeng walang communication, pwedeng disconnected kayo sa isa't isa. May mga dapat sabihin pero hindi sinasabi, hino-hold back sa sarili. Yan. Pwedeng may energy na nagtitiis, nagtitimpi sa inyong dalawa. Pagdating sa iyong closing messages, meron ka ritong transform. Now is the time for renewal and fresh start. Ito na nga yung fresh start na sinasabi ko. Makakapagsimula ka uli, Libra. Merong transformation na maganda para sa iyo ngayong September. Ayan, oh. Now is the time for renewal, fresh start. Small changes will bring transformation to your days. May improvement nga. Oh, may magagandang pagbabago para sa iyo ngayong September. Ayan, you will feel revitalized. Oh, marirenew yung iyong energies, body, spirit. So, i-allow mo daw itong transformation na ito to gather strength and the changes will be simple and smooth. Ang affirmation mo, I welcome this change. Ayan, mukhang merong bagong paparating sa'yo. To be specific, bagong pagbabago at mukhang maganda yan, Libra. At sa iyong final card, you have spiritual connection. Sorry naman guys, naputol. So, ito yung final card dito sa reading mo, spiritual connection, a relationship that has a connection that goes beyond this lifetime. Okay, sa tingin ko may mga encounters with someone na pwedeng siya yung soulmate mo or meron kayong malalim na spiritual connection itong person na to. Pwedeng akala mo nagkakataon lang na nagtatagpo kayo nitong person na to, pero pwedeng pwedeng kung talagang pwedeng it's for a reason bakit kayo nagtatagpo nito. Pwedeng may darating sa buhay mo, no? Person na darating sa buhay mo na you will help, na makakatulong na ma-learn mo yung isang life lesson na importante. Kumbaga itong person na to, whether paparating pa lang to or nandito na sa present situation mo, magli-leave siya ng ng impact sa buhay mo. Lover man ito or hindi, basta itong person na to, mapakaibigan man ito, maparomantic, this is someone na mag-iiwan ng mag-iiwan ng lasting impression or malaking impact sa buhay mo kasi meron kayong malalim na spiritual connection nitong person na to. Okay? Kung hindi naman ito about mga soulmate, this is simply, kumbaga this card is just simply telling you na, hayaan mo yung universe na suportahan ka. Maaari kasing, kinokontrol mo masyado yung mga bagay-bagay sa buhay mo na hindi mo naman, kumbaga yung mga bagay na pinipilit mong kontrolin pero wala ka naman talagang power na baguhin or kontrolin yung mga areas na yan sa buhay mo. Okay? So, eto yun. Mga nakuha kong energies dito sa iyong September reading, Libra. Sana makatulong sa iyo yan. Take care. God bless. Babush.